Nagdeklara ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na bobombahin ang Iran. Ito ay dahil sa namumuong posibleng diplomatic agreement ng United States of America at ng Iran. Ano ang nasa likod ng matinding banat na ito ni Benjamin Netanyahu laban sa Iran? Pag-usapan natin yan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong kasi niyan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 6, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Iwanan muna natin mga kaibigan ang sigalot sa pagitan ng Middle East at ng West Asia. Dako muna tayo mga kaibigan sa isang napakalaking breaking news. Ito ay tungkol sa pinakabagong pahayag ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Nitong mga nakaraang araw, kahit na sinasabi ni President Donald Trump na ayaw niyang makipag-usap sa Iran upang tapusin na ang gerang ito, pero hindi maikakaila na merong mga underground na pag-uusap ang panig ng Amerika at ng Iran hanggang sa dumating sa punto na ang mga kinatawan ng Iran ay nagpapadala ng mga mensahe sa Gulf States at nais itong iparating sa panig ni President Donald Trump. Of course, dahil gusto rin ng United States of America na magkausap sila. Dito na tinanggap ni US President Donald Trump ang mga proposals ng Iran na ipinadaan sa Gulf States. Dalawang bagay ang nagustuhan ni President Donald Trump kung bakit ito pumayag. Una, tuluyan ng bubuksan ang Strait of Hormuz. Tama ang iyong narinig mga kaibigan. At ang pangalawa, nangako ang Iran na hindi na sila gagawa ng nuclear weapon. Dito na ngayon papasok sa eksena ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at dumating pa sa punto na nagdeklara ito na kanilang bobombahin ang Iran kahit na magkasundo ang United States of America at ang panig ni Mujtaba Khamenei. Bakit naging ganito ang mga inasal ni Benjamin Netanyahu? Dahil kung tutuusin, hindi ito kanais-nais sa pandinig ni President Donald Trump dahil sa mga pahayag na ito ay posibleng mawala ang inaasahan na pangmatagalang ceasefire at posible itong ikagalit ni Donald Trump. Pero ganun pa man, hindi nagpapatinag si Benjamin Netanyahu. Narito ang dahilan kung bakit ganito ang naging pahayag ni Benjamin Netanyahu. At upang patutuhanan ng ating sinasabi, ibinalita ito at mismong si Netanyahu ang nagsabi. Ayon sa kanya, I am determined. Netanyahu declares readiness to strike Iran alone. Maliwanag pa sa sikat ng araw mga kaibigan at makikita rin sa pahayag na yan ang petsa. August 6, ilang oras pa lamang nang mai-upload ang video ito ay ibinalita ang mga pahayag ni Benjamin Netanyahu. At ang matindi, ayon kay Benjamin Netanyahu alone, ibig sabihin, mag-isa ang Israel na aatake sa Iran kung sakaling magkasundo na ang United States of America at ang Iran. Hindi ba't maganda namang pakinggan na magkakasundo ang Amerika at ang Iran at nang sa ganon ay tuluyan ng matapos ang gulo sa Middle East at sa West Asia? Pero mga kaibigan, hindi ganon para sa Israel. Ayon kay Benjamin Netanyahu, kaya siya nagdeklara ng ganito sapagkat ayon kay Benjamin Netanyahu, we heard today the commander of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps
ang pangalan ay Ahmed Bahidi, nagdeklara that Iran intends to continue developing a nuclear weapon. Ang balitang yan mga kaibigan ay kinumpirma ng Anadolu Agency at pinangalanan pa ni Benjamin Netanyahu ang isang commander ng IRGC. Ito nga ay si Ahmad Bahidi, nagdeklara na ipagpapatuloy ang pagdevelop ng nuclear weapon. Ibig sabihin ay hindi totoo ang mga sinasabi ng Iran at pakikipagkasundo sa Amerika na hindi na sila gagawa ng nuclear weapon at hindi na rin nila isasara pa ang Strait of Hormuz. Kaya galit na galit si Benjamin Netanyahu. Ayon kay Netanyahu, hindi nila papayagan na makabuo ng nuclear weapon ang Iran. Iginigiit kasi ni Benjamin Netanyahu mga kaibigan na ang pagsasagawa ng nuclear weapon ng Iran ito ay para pulbusin ang Israel at bilang patunay gumasto ng napakalaking halaga ng dolyares ang Iran para wasakin ang Iran at ito ay sa pamamagitan ng kanilang mga axis of evil. Yan ay ayon kay Benjamin Netanyahu, pinangalanan pa ito. Ito nga yung Hamas, Houthis at maging ang Hezbollah. Kaya ngayon mga kaibigan, maraming mga pag-ataking ginawa ang mga militanteng grupong ito upang tuluyang mapulbos ang Israel. Wala pang nuclear weapon ang Iran yan. Paano na lang kung magkaroon ito ng nuclear weapon? Iginigiit din ni Benjamin Netanyahu na maliban sa kanilang aksyon ay seguridad ito para sa buong Israel at hindi lang ito para sa Israel. Seguridad din ito ng buong Middle East o ng buong mundo. Sapagat ayon kay Benjamin Netanyahu, ngayon nga na wala pang nuclear weapon nitong Iran ay tila naghahari-harian na ito sa Middle East. Bagay ito mga kaibigan na ayaw ding mangyari ng Saudi Arabia at maraming bansa sa Middle East. Kumbaga tutol din ang Middle East na magkaroon ng nuclear weapon itong Iran. Ang tanong, hindi kaya ito alam ni Donald Trump o nagbubulag-bulagan lamang si Donald Trump tungkol sa mga pahayag ng Iran o sa mga pangako ng Iran? O baka naman alam ito ni Donald Trump at pinababayaan lamang ang Israel na umaksyon? Kahapon mga kaibigan ay Miyerkules, pero noong Martes, nagsalita ang spokesperson ng Qatar Foreign Ministry na si Majid Al-Ansari at inilahad nito kung gaano kalapit ang pag-uusap ngayon ng Amerika at ng Iran. Kumbaga, ipinapaliwanag ni Al-Ansari na malaki ang possibility na magkasundo ang Amerika at Iran at dito nababahala ang Israel. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Tutol ba kayo na atakihin ng Israel ang Iran? O sang-ayon kayo na atakihin ng Israel ang Iran upang tuluyan itong hindi magkaroon ng nuclear weapon? At kung sakaling magkasagupaang muli ang Israel at Iran, sino sa tingin ninyo ang dihado? Kaya-kaya ng Israel ang Iran o kaya-kaya ng Iran ang Israel? Ipaalam ang inyong mga opinyon at komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. So mga kaibigan, manatiling updated. At kung gusto mo ang ganitong mga contents at baka naman na-inform kita o baka naman bago ka lang sa channel na ito, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pa-subscribe naman mga mahal kong kaibigan. So paano? Lahat ng aking mga kababayan sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sa Middle East at sa iba't ibang panig ng mundo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.